Wala pa sa Pilipinas ang Honda Winner X ay talagang binobomba na yung channel ko na ma-review natin to. Kadalasan, puro chismis pa lang yung napapanood yung review. Pero alam nyo naman, pag si Ned Adriano na naglabas ng video, siguradong nasa lupa na yan ang Pinas. Huwag na natin patagalin pa, silipin natin itong pinakabagong Honda Winner X. Tara! Pangalan pa lang, netizens, talagang winner na. Way back 2018, binobomba na ako ng mga request kung dadating nga ba ito sa Pilipinas. At ngayon, masasabi kong talaga nga namang finish na. Speaking of winner, kung meron man ako isang napansin sa kanya na talagang winner compared sa mga competitors niya, ay yun ay dahil naka-ABS na po siya or anti-lock braking system na kailangan natin sa mga ganitong klaseng mabibilis na motorsiklo. Kapag nag-sudden brakes tayo, mas may iwasan natin na mag-lock yung wheels at mag-cause ng accident. Bukod pa dyan ay naka-bank angle sensor din to, netizens. So, pag nakita niya na 70 degrees na nakatumba na yung motorsiklo mo, isa-shut off niya yung engine para maiwasan natin yung further damage and injury. Dahil yan ang kadalasan na problema. Kapag natumba na yung motorsiklo, natataranta yung rider, itinatayo, umaandar pa ulit at nagkakos ng bigger problems. So, yung maliliit na bagay na yan ay niresolba na ni Honda. Ang galing, di ba? Pag-usapan muna natin yung looks niya, netizens. When it comes to the looks, kung makikita nyo naman, super aggressive and almost 90% of the people na nag-comment sa ating post earlier ay talagang nagandahan sa motorsiklo na to, netizens. Kung ikaw ang tatanungin, nagustuhan mo ba ang looks niya o hindi? Comment your thoughts. Meron tayong napaka-aggressive na sports styling. Actually, ang first impression ko sa kanya is parang manual transmission siya na Honda Click. Kitang-kita mo talaga sa kanya yung bloodline ng Honda kasi parang Airblade, Click, GTR, pinagsama-sama sa isang motorsiklo. Naka-all LED na rin ang kanyang mga lightings, including yung kanyang headlight, taillight, at maging mga turn signals. Isa din sa nagpa-stand out sa akin sa kanya ay yung kanyang gold cast wheel color para doon sa racing edition na Infinity Red. Isa rin sa napansin ko sa design niya, netizens, ay napaka-pointy niya at very sharp yung looking, pero medyo may pagka-bulky siya kaya ang lakas makamacho nung datingan. Sa may likurang bahagi naman, kitang-kita natin yung pointy na tail light at sinamahan pa ng split na grab bar para sa mas sporty physique. Yung kanyang turn signals ay nakahiwalay din sa magkabila, nakaparehas na sa Honda Click which is all LED na rin, including yung plate light niya. And we also have reflector for added visibility kung nakapatay man yung mga ilaw natin sa gabi. Makikita mo din yung aerodynamics design niya, netizens, kasi meron siya mga air vents sa gilid. And yung pagkakadesign, especially itong racing, ay kitang-kita mo na premium pa din kahit na napakadaming decals. Meron tayong dalawang X dun sa may bandang unahan. Nakasulat din dun yung iba sa mga specifications niya, kagaya ng dual overhead cam and liquid cooling system na napaka-importante, lalong-lalo na sa mga riders kapag ka nagko-compare sila ng mga specifications sa ganitong category. Sobrang nagandahan din ako dun sa Honda badge na nasa ilalim ng kanyang cowling. Tapos meron pang mga cuts na butas dun sa may bandang gilid na yung iba ay pinapamodify pa kapag ka may show. Pero ito, stock to stock, ay ganun na yung design niya. Kung nag-wonder kayo kung bakit ganito kaganda yung looks niya, netizens, dahil ito ay hango sa aggressive sports styling ng CBR 1000. Kaya simula dun sa super slim tail, up to dun sa speedy V-shape sa front face, ay kitang-kita na natin yung pagiging sharp, aggressive character na itong motorsiklo. Meron nga din pala siyang stripes and emblem across all the variants na mabibili ninyo, netizens. So, dun sa premium na ABS, mas plain and simple siya, pero lahat sila ay merong 3D emblem na Winner X sa may bandang speedy slim tail part nila sa gilid. Dagdag mo pa dyan yung kanyang compact and tough muffler design na for me ay meron ding napaka-muscular na sound nung tinest drive ko siya. Alam ko marami na na-excite sa inyo, so let's talk about the engine, which is yung pinaka-core na itong motorsiklo na to. Siyempre, gawang Honda, and kilala naman natin na #1 ng Honda na manufacturer brand ng motorcycle dito sa Pilipinas. So we have 150cc dual overhead cam, 6-speed manual transmission engine na of course ay merong liquid cooling system kaya walang pangamba sa overheat, lalong-lalo na sa mga long ride. And meron din tayong 4-stroke, 4 valves, to be exact 149cc yung displacement niya with the compression ratio of 11.3:1 na kaya mag-produce ng maximum power na 11.5 kilowatts at 9,000 RPM and a whooping 13.5 Newton meters of torque at 7,000 RPM. Gusto nyo bang gawa natin ng comparison sa ibang motorsiklo sa kanyang category, netizens? Comment nyo nga sa ibaba kung saan siya magandang i-compare next vlog. Ilan pa sa mga modern features niya, netizens, ay naka-fully digital na rin yung kanyang meter panel with all the information that we need at malinaw siya in any light condition na tatahakin natin. Mapatanghalin tapat man with direct sunlight or mapagabi na sa sobrang dilim na kalsada.
Honda. Isa din yan sa mga trademark ng Honda talaga nagustuhan natin. Napaka-stylish na kanilang fully digital meter panel. We have 2 buttons to worry about, reset and options. Kung di pa sapat sa'yo ang lahat ng yan, ay naka-smart key system na rin po tayo. So, the remote na lang siya at wala ng physical key. Idagdag mo pa dyan na may anti-theft alarm siya at may answer back key system. O kita mo, parang kotse na, di ba? Secure na secure yung motorsiklo mo. Isa pa sa palaging hinahanap sa atin ay dapat merong USB charging port at meron din po siya. USB ready na siya, hindi mo na kailangan ng adapter. Cable na lang, pwede ka nang mag-charge ng smartphone mo, palagay ka lang ng cellphone holder dyan, pwede ka nang mag-Google Maps or Waze habang bumabiyahe. Nang hindi nangangamba na baka malubat yung smartphone mo. O ngayon, baka sabihin mo, kulang pa yan. Dagdagan pa natin. Meron din siyang assist and sleeper clutch, kaya nung na-test drive ko siya, isa yun sa napansin ko. Super smooth ng transition ng gearing niya. Kahit na mag-downshift ka or upshift, napaka-smooth ng gearing transition niya, Netizenz. Kaya super satisfied ako. Yung mga puso nating mga motorista, sigurado may bibigay niya yung tunay na ligayang mararamdaman mo sa magmotor. At dahil gawang Honda nga ang makina nito, Netizenz, we can expect na meron tayong improved combustion efficiency, na-reduce nila yung vibration, friction, at noise, plus na-improve nila yung control feel. Kaya pagdating sa acceleration, kaya nitong umabot ng 200 meters in just 10.9 seconds. Ganun siya kabilis, Netizenz. Pero sa mga magdududa na baka lumakas naman sa gasolina, actually isa rin yan sa mga signature ni Honda, yung pagiging matipid sa gas. Which ayon sa WMTC, na kilala nating accurate mag-track ng fuel consumption, ay nakakuha siya ng tumataginting na 52.3 kilometers per liter. Sobrang tipid nun, Netizenz. Yung mga 150cc na engine, naglalaro lang yan sa around 40, even 35 kilometers per liter. Pero this one, umabot siya ng 52.3 kilometers per liter. Biruin mo yon. Kaya malayo-layo na rin ang mararating mo bago mo ipa-full tank ulit yung kanyang fuel tank capacity na 4.5 liters. Nasa may ilalim ng upuan yung kanyang pinaka-fuel tank, Netizenz. At isa rin sa napansin ko ay wala ka masyadong makikitang space na pwedeng ilagay doon. Aside dun sa parang mini compartment niya na pwedeng paglagyan ng basic tools na free na kapag bumili ka ng motorsiklo na to. Now, sa mga nagtataka naman na kung saan nila pwedeng ilagay yung helmet nila, ay meron din siyang dalawang designated hooks sa under seat na pwede mong isabit doon yung helmet mo. Kung halimbawa may pupuntahan ka, papasok ka sa mall, doon mo siya pwedeng iwanan. Ngayon, speaking of seat, Netizenz, compared dun sa mga competitors niya, isa rin sa napansin ko ay medyo mas malapad po ang seat neto na good para sa mga mas malalapad na rider natin dyan, na nangangamba na sumasakit yung kanilang puwet kapag mahaba ang biyahe, ay salong-salo po kayo dito sa Honda Winner X. At super premium ng kanyang design dahil two-tone po ito. Maganda yung kapit nung kanyang seat cover sa cloth material ng ating damit. And pagdating naman sa suspension ay naka-telescopic fork po tayo sa unahan at naka-single cylindral suspension naman tayo sa likuran. Ngayon, nung tinest drive ko siya doon sa part na parang magkakatabing humps ng Honda, napansin ko na okay naman siya when it comes to bumpy roads dito sa Pilipinas. Pero mas napansin ko na yung suspension niya ay mas mamamaximize natin during cornering or banking sa high speed. Dahil pang racing nga halos yung kanyang design, ay mas nakadesign siya para sa ganong situations. At para naman sa tire size, Netizenz, ay meron tayong 90 by 80 by 17 sa unahan at 120 by 70, 70 naman sa likuran. Parehas na rin po silang tubeless tires, and dahil 17 inches wheels, we can expect na magiging maganda yung kanyang maneuverability and balance. Kung ako naman ang tatanungin ninyo kung ano may re-recommend kong tires kung sakali mapudpud nyo yung stock nito, I will recommend to use Zeneos tires dahil sila yung subok ko na pagdating sa tibay at kalidad ng gulong. Palagi din ako may baon na tire sealer and inflator from Extreme One para kahit na mabutas yung gulong ko, ay pwedeng-pwede mo pa rin siyang hanginan at takpan kapag ka may baon ka nito. Pagdating naman sa seat height, 795mm po ang kanyang seat height and my height is just 5'4". Tiptoe po ako dito pero napakagaan naman ng motorsiklo sa kanyang weight na 122 kilograms para sa 150cc, napakagaan na po niyan. Kaya nakakatulong din siya para mas maging mabilis yung arangkada ng motorsiklo natin. And for the handling, during the test drive, hindi po ako nanibago kahit na nagpahinga tayo sa manual transmission. Napakadali niyang i-maneuver, napakadali niya iliko-liko, napaka-smooth ng gearing transition at napakaganda ng engine sound niya. Yun yung mga first impression ko sa ride. Pero gusto niyo ba ng pure performance test para dito, Netizenz? Comment nyo naman sa ibaba. Honda!
Baka naman. At kagaya nga ng sinabi ko sa kanya, netizens, ay naka-ABS na po siya sa front wheels niya, which is naka-wavy disc po tayo dyan. At sa likod ay disc brake din po. Pero single channel ABS lang po siya, which is ABS pa din compared sa iba niya competitors. At yun lang naman ang kailangan natin for safety talaga dahil mas prone sa lock yung front wheels at mas safe kung ito yung naka-ABS. 151mm naman yung kanyang ground clearance. Napakataas na to compared sa average ground clearance ng isang motorsiklo, kaya wala tayong problema. Even mapadpad tayo sa mga somehow medyo off-road experience na light trail o kaya naman ay mga higanting humps dito sa Pilipinas, ay hindi ka nasasayad dito. Meron din tayong wheelbase na 1,278mm at overall dimensions na length of 2019, width of 725, and height na 1,104mm. Para naman sa bore and stroke ay meron tayong 57.3 by 57.8mm. O ano, netizens, nagustuhan nyo ba ang pinakabagong Honda Winner X? Ang tanong, magkano nga ba ang presyo nito? Meron tayong tatlong variants na pwedeng pagpilian: Standard, ABS Premium, at ABS Racing. Para sa available colors, sa standard version ay meron tayong Pearl Iceberg White at Infinity Red. Para naman sa ABS Premium ay meron tayong Matte Galaxy Black Metallic at Matte Meteoric Red Metallic. And yung favorite ko, which is ABS Racing, ay meron tayong Infinity Red na color variant. Alin sa mga colors na yan ang favorite nyo, netizens? Comment nyo nga sa ibaba. For the standard version ay meron po tayong SRP of 123,900 pesos. Sa ABS Premium naman ay meron tayong SRP of 129,900 pesos. At para naman sa ABS Racing ay meron po tayong SRP of 131,900 pesos. Para sa inyo, netizens, sulit ba siya? I-comment nyo naman sa ibaba. Ano pang may ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, and follow this page for more. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always.